Strontium. Okay, sit down. 100. Yung puso ko, nagalak. Iba talaga. Gusto ko talaga magsisisigaw doon. Di ba? Wala lang. Nakwento ko lang. Okay, bye. Sige. Ikaw naman dyan. Ikaw naman dyan. Ba't ka ba napatawag? Ano bang pagkikwentuhan natin? Kasi po, paano ba simulan? May nakilala po kasi ako dito sa Australia. Australian o Pinoy? Pinoy po. Pinoy? Ba't naman Pinoy kahit sa may lagay sa, sanda ko ng mundo, magkatagpo-tagpo sila? Siguro meron talaga. Isa yung pinupuntahan, I guess. Diba? Magtatagpo-tagpo mga Pinoy kahit sa ang dako ng mundo. Totoo yan. So, nakilala mo lang siya dyan. Saan kayo nagkakilala? Sa fast food, ganon? Hindi po. Umorder siya tapos nasiko ka niya. Sabi mo, Hindi po, doon sa una ko pong naging work dito. Nung nagsisimula pa lang po ako dito sa Australia. Okay. Kasi hindi naman, yun. Ayun po, tapos, sobrang, nung time po na yun kasi parang mag-isa lang po ako dito sa Australia. Walang pamilya, walang kaibigan. Uy, ang lungkot nun, ha? Nag-a-adjust pa lang. Sobra po. Tapos parang yung trabaho pong nakuha ko is hindi pa pang chemical engineer talaga. Kaya parang yung kumpiyansa ko ba sa sarili is parang nawala. Parang gano'n na parang ano nangyayari sa buhay ko, ganyan. Sobrang, alam mo, may pakiramdam ako na sa paraan na magkakwento ni Jana, meron siya gina-justify eh. Meron nga ba? Meron meron nga po. Meron ka gina-justify. Kaya kasi ang build-up mo ng kwento mo, di ba, you are so defensive kung paano mo siya nakilala at paano naging kayo. Wala naman ako question sa'yo. Pero ba't kailangan mo magtanggol? Bakit? Ano meron? Maling pag-ibig ba to? Hindi naman po mali kasi divorce na po siya. Okay. Pero, ayun. Ito nakilig-kilig ko. Tapos? Hindi ko alam. Parang komplikado po kasi eh. Paano siya naging komplikado? Na po siya, tapos may anak siya, ganyan. Tapos ayun po. Tapos nagkakilala kami, tapos parang siya yung, parang naging savior ko, parang biglang lumiwanag yung mundo ko, parang tinutulungan niya ako. Ayun mo. Meron sa buhay mo, di ba di ba fresh of breath air yung dating? Yan. Magbibigay ng liwanag sa iyo. Di ba, no? Magiging path mo sa madilim na daan. Okay, di kami kinilig doon, ha? Tapos, nag-disclaimer. Tapos, ayun, so, na-inlove ako sa kanya, as in, sobrang minahal ko siya. Parang, I look beyond sa kung ano yung past niya, na may anak siya, ganyan, na mayroon siyang nakaraan, ganyan, lahat ng kwento niya, pinaniwalaan ko, tinrust ko siya, yung buong buhay ko, handa ko nang ibigay para sa kanya na kaya kong talikuran lahat, even siguro yung family ko or yung mapangarap ko, ganyan. Kaya kong gawin yun. Tapos, ayun, nung umpisa po, sobrang saya namin. Parang, sobrang perfecto. Gaya ng lahat ng relasyon, sa umpisa ay laging perfecto, maganda, maaliwalas, kumikinang, nag-i-spark. Huy! Ay, sorry. Kumakayas. Kumakayas. Bakit? Sige na, sorry. Kumakayas. Magre-resign na nga. Tapos, ito kasi si Jana nga, umiiyak na eh. Kasi naman eh. Sorry. Kailangan ba ng tissue? Hindi naman po, hindi pa tumutulo. Di wag, ayaw mo pala. Tapos? Ayun, kasi po, parang nung panahon na yun, parang sobrang down po talaga ako. Tapos, parang ang bilis na mga pangyayari. Inaya niya ako na magsama na kami sa isang bahay. Na maging live-in partner na. So, ayun. Nag-move in ako. So, kumbaga ikaw yung nag-give up ng tirahan mo? Opo. Ako yung nag-give up ng tirahan ko. Anong arrangement? Hati kayo sa bayad?
Hindi, medyo si magulo Jana po lang. kasi parang Si Jana dahil nga lang. nagsisimula pa lang ako, parang ang nangyari is dapat meron kaming parang dapat may account na kung saan doon pupunta yung pera. Tinatanong ko lang kung hati kayo sa mga bayan. living expenses. Hari ba kayo sa bayan? Hindi po hati eh. Ano? Hindi po eh. Hindi. Parang kung sinong may pera, yun yung magbayad. Parang ganun. Okay. Hindi, okay lang yan. Tinatanong ko lang kung ano yung arrangement, di ba? Did he ask you to move in, di ba, for convenience, or did he really want you to be by his side? At kaya ko lang tinanong. Opo, nagigets ko po. Actually, nung una, naisip ko din yon. Parang, bakit mo ko minahal bigla? Parang dahil ba kailangan mo ko sa mga finances mo? Pumasok sa isip ko yon. I don't know. Tapos, ayun, parang ito yung sinasabi pa niya sa akin nung una na kahit na yung sweldo niya is kaya ng bayaran lahat ng bills sa bahay. Okay. Kasi kaya naman niya mag-isa nung wala pa ako. Na yung sweldo ko, ipunin na lang namin, or if gusto ko, yung kalahati nun is ipadala ko sa family ko, walang problema. Tapos nung simula na kami in the relationship, parang biglang sabi niya na parang ang unfair naman daw sa part niya na lahat ng ginagawa niya is para na sa family na binibuild namin. Pero Samantalang ikaw? ako, may iba pa akong responsibilidad sa pamilya ko. But that's the very Parang reason ang bakit ka gusto nagpunta ng Australia. Baka nakalimutan niya yun. Yes, kaya nga. Kaya nga po. Hindi ka nagpunta Na parang nung ng una- Australia para magjowa. Nagkataon lang nakilala mo siya. Di ba? Alam niya yon in the first place. Tapos parang sinabi pa niya na sabi ko, bakit nung una sabi mo okay lang na magpadala ko sa pamilya ko. Ganyan. Tapos bigla na lang ganyan sasabihin mo. Tapos sabi niya sa akin harap-harapan na, syempre, para makuha kita. Okay. Well, actually, ate, wala kayong mali parehas eh. I get his point and I get your point. You're just two, you are two people with a very different paths in time na yan. Iba na yung goal niya, iba yung goal mo eh. At walang mali sa inyo. Hindi siya mali, hindi ka rin mali. Tama. Tapos? Pero ang naging problema is ako, gusto ko siyang suportahan sa lahat ng mga gusto niyang mangyari sa Well, buhay gusto niya. mo yan kasi pa rin. gusto mo Lahat yan. ng pangarap niya. Gusto mo yan kasi ate, gusto mo siya supportahan kasi convenient sa yung gawin yun. Yan naman ang buong katotohanan ng buhay eh. Let us stop convincing ourselves that we have supported someone sa lahat ng pinangarap niya kung hindi ka naman lumabas sa comfort zone mo. Di ba? Kasi kung sinuportahan mo, wala ka namang sinakripisyo, joke yun, tinanggap mo lang yun. Di ba? Iba yun eh. Yung suporta talaga ate, yung you went out of your comfort zone to really push someone up. Yun yung suporta. Pero yung suporta na wala ka namang in-adjust sa buhay mo, di ba? Tinanggap mo lang, nakibagay ka lang. Alam, siguro wala ka naman talaga kailangan i-adjust, diba? Pero, Ano kasi Kuya Chico, yung lalaki, di ba you want to support him, tama? Kasi it was convenient for you to support him. Wala kang kailangang i-adjust. As a matter of fact, beneficial sa iyo yun. Naabutin niya muna yung pangarap niya because that will give you time to focus sa family mo. correct. We are not questioning you, we're just saying yun yung nangyari. Hindi, actually, ang nangyari is parang dahil sinusuportahan ko siya, tinutulungan ko siya sa lahat ng dapat niyang gawin, dapat niyang ng gusto niya. Wala akong naipon. As in, even yung padala ko sa pamilya ko, parang kung ano lang yung matira. Parang ganun. In a way, na-sacrifice yung future ko na parang, what if maghiwalay tayo? Walang-wala ako. Diba? Even yung yung naipon ko nung hindi pa kami, nawala lahat yun. Ano pinatago mo sa amin? Kaya nga. Tapos, ayun na, parang lumabas yung mga ganong parang, kahit siya, parang sinasabi niya sa akin na nahihirapan daw siya sa finances, bakit ganito, bakit ganyan. Ano ba yung, teka lang ate para maging malinaw, so we can validate this,
Ano ba yung mga ginagawa niyo o ginawa niyo ng time na yun na sinuportahan mo siya? Para kasi, just to validate, ano ba yung mga yun? Yung ano po, ayun, yun nga po, parang, kasi ako, bata pa ako, parang nagsisimula pa lang ako dito sa Australia. Wait. Huwag mo layuan yung tanong ko. Simple lang yung tanong ko. You've been saying mula kanina, you supported this guy to whatever aspirations and dreams and wants that he still wanted to accomplish. Tama? To the point na naubusan... Wait. Listen carefully sa tanong ko. To the point na nawalan ka ng di ba, yung pagpapadala mo sa magulang mo, na-deviate ng kaunti, yung kahit yung pera mo, nawalang-wala ka. Ang tanong ko, ano ba ang tinutukoy mo when you said lahat ng gusto niya sinuportahan mo? Ano yung sinuportahan mong ginawa niya? Yun nga po, yung mag-build ng family, yung matulungan siya sa mga binabayaran niya. Ano nga yung mga yun ate? Name it. So nagbayad ng utang, gano'n? Bahay, sasakyan, investment niya, sa condo niya, sa Pilipinas. Yung mga ganun bagay. Okay, hold on. Yung bahay, sasakyan, investment na condo sa Pilipinas, according to how you talked about it nung time na nag-uusap kayo at ginagawa niyo yun, kanya ba yun o inyong dalawa kung magkakatuluyan kayo? Lahat yan sa kanya lang. Okay, ulitin ko ha. Yung condo, kanya yon, pangalan siguro niya, tama. But ano ang setup ninyo? Did he make you believe na yung condo na yon ay inyo ba nagkatuluyan kayo? Opo. Alright. Yun ang sinasabi ko ate. Kasi ganito madali kasi sabihin na sinuportahan mo siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. But during the time na nangyayari ito, you were not supporting him. You were supporting a future with him. Okay. Wag nating i-demonize yung mga tao nakaraan sa atin. Kasi magiging mali tayo dyan. Noong time na yon, hindi mo siya sinusuporta magbayad ng condo para sa kanya. Sa utak mo, pag nagkatuloyan kayong kondong iyon ay para sa inyong dalawa. So you were not supporting him. You were supporting a future with him. You were part of the plan. It's just so sad it did not work out the way you would have wanted it. Tama ba mali? Tama. Kasi ate look, ganito, hiwalay na kayo, di ba? Yes. Okay, kasi pag ganyan yung mindset... Not after... wait lang. Pag ganyan kasi yung mindset mo ate, mas magiging mahirap sa'yo mag-move on. Kaya tinatama natin. Because that's what, nagigets mo, di ba? That's what you do when you are in a relationship, ate. You build dreams. Pupusta ka talaga. You give, di ba? And more often than not, ate, may mga pagkakataon na malulugi ka. Emotionally and material, di ba? In terms of material things. Tanong mo si Kuya Chico. Bakit ako? Di ba malulugi ka minsan, Kuya Chico? Actually, minsan madalas. Okay, tuloy mo na yung kwento. Oo. Pero, kasi parang sa part ko is, sinuportahan ko siya. Sinuportahan ko yung future namin. Pero, pagdating sa akin, parang wala. Parang, ang gusto niya pa nung time na yon is mag-continue ako na mag-work doon sa pinagtatrabahuhan niya. Which is, yung trabaho naman is, walang career growth. Okay. So, in other words, ate, para maging maliwan tayo, ang nangyari dito, Jana, is that you tried your best to like the things he liked for you. Nakalimutan mo that you had your own preferences during that time. And when he's gone, when he left you, when he left you, nakalimutan mo, di ba na, oh my God, ano nga ulit ang mga gusto kong bagay? Kasi lahat ng ginusto ko, ay yung mga bagay na gusto lang niya para sa akin. Yung gusto niya. Yun. At binalikan mo, nalungkot ka kasi wala ka nagawa. Even sa pananamit, he controlled everything. Sa perfume, lahat. Pero... Pag-usapan natin yung perfume. Let's go. Alam mo kaya, Chico, kung bakit nag-cherry pick yung kasama sinasabi niya? Kasi ganito yan. Ate, kung masama loob mo, okay lang yan eh.
Alright, naiintindihan kita. Ang sarap mag-tantrums kay Chico, di ba na? Kahit yung perfume, pinakialaman niya siya yung nagmamili. Ate, huwag kang ganyan. Kasi ang buong katotohanan, I wasn't there, ha? When you were wearing those perfumes, ano? Pero alam natin that you were so glad to wear the scent that he wanted because it made you feel like you are more beautiful sa kanyang paningin wearing the perfume he wanted. Tama, mali? Yes. Oh, so wag ka, ay nako. Pero pag- Napaka-bitter mo naman ito ang palaya. Unless lagi niya napilitan ka lang. lagi niyang sinasabi na yun nga, hindi naman para sa kanya yon, para sa akin yun daw yun. Bakit bahong-baho Ayun. ba siya sa pabango? Ano, may bagoong flavor ba yung pabango? Kahit ako papapalitan ko sa'yo yun, di ba? Di ba? Yung pabango mo, may alamang. Di ba? Hindi maganda. Sige, okay na ako, okay? Tuloy mo na ulit. Feeling ko kasi nawala din yung identity ko. Yun. O nawala yung confidence ko. Oh, di ba? Na parang dati sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Tapos pagdating sa kanya, wala ka lang pala. Hindi niya na-appreciate kung paano ka manamit before. Hindi niya tanggap. Ang ibang-iba. Sobrang binago niya ako. Na ang sakit lang kasi, di ba, dapat pagmahal mo, tanggap mo lahat. Tapos lagi pa niya akong kinukumpara sa, yun yung pinakamasakit eh. Nakinumpara niya ako sa ex Ay, niya. yan ang mali. Actually. Bad trip yan, di ba? Beblading yung anes niya pag ako. Parang anong nangyari dyan, gusto niyang ibalik yung ex niya sa pagkatao mo, di ba? Kaya pinapapalitan niya siguro yung mga damit mo, yung mga pabango, gano'n. Papalitang, beblading Diba? yung Para maalala. silhouette ng buwan niya. Para makakita ka niya, pero hindi ikaw yung na-imagine niya kasi yung ex niya, di ba? So sad. Anyway, siwalay na kayo. Oo. Kailan pa? At, November lang. Pero, ang unang naging reason niya, bakit siya nakipaghiwalay sa akin, is hindi pa daw ako ready sa ganitong klaseng buhay. Totoo sa ba yan o pag-set up hindi? ng family. Real talk tayo, totoo ba yan? Totoo naman Okay, yun. Na madami pa akong gustong gawin Ilan taon na ba sa siya? buhay ko. 35. Alam ko yung pakiramdam niya kay Chico eh. Nalin, 35? Hindi ready na mawalay. Ay, okay. Diba? Hindi mo kayang pilitin yung tao, hindi siya ready eh. Totoo. Diba? Maganda kasi. At saka wala kang magagawa kasi Maganda kasing wedding gown nun. Kaya pero wala, di ba? Hindi pala ready. Kung sabihin niyang hindi pala ready, ikaw, okay. Ganun. you cannot take that against the person kung hindi ka, di ba? Oo, kasi, di ba, yun It's a reality. tatanggapin mo na lang eh. Tama, reality. Wala ka nang no choice, di ba? Wala kang no choice. Tatanggapin mo na lang na dahan-dahan. Pero, Okay. Akala ko enough kasi, ano ba yun? Parang enough reason ba yun? Bakit pwede namang suportahan mo siya sa mga pangarap niya? At the time, it's not something that he's... Nung kayo pa din. At the time, it's not something na meron siya. He's got plenty of. Remember, you're 25. I'm sure when he was 25, ate, he was taking his time. Tama. But he is now 35. Di ba? He cannot act as if he's still 25. Andan tayo ate. Alam mo, minsan yung reality eh. Kaya ako naniniwala sa age doesn't matter. Tigilan nyo nga ako. Age will Actually, always matter. Di ba? it really matters. It no? really matters. It has to matter. Kasi para kayong tanga parehas pag if it doesn't matter. Now, yung mga taong nag-work yung relasyon na may agwat yung edad, they found a common ground to work things Oo. out At neutrally. magaling, di ba? Malupit lang Diba? talaga sila. Pero mahirap yun, ha? But age will always matter kasi iba ang gusto mo pag 25 ka, iba gusto mo pag 35 Correct. ka. You have Tama. to learn how to love. Pag 35 ka, you have to learn how to love yung gusto ng 25. At pag 25 ka, you have to learn how to, di ba, how to embrace kung anong gusto ng 35 anyos. Totoo yan. Only then, you can stay together, di ba, no? Leslie Hornbeck? agree siya. Totoo. Kasi di ba, Okay. kada taon ay differences nyo eh, di ba? Ang laki. 10 years. Kasi, Galing ate, pa. wait lang ha, Jana, Yes po. ako doon na nangyari, wala kami ni Kia Chico doon ha. Kaya lang, di ba 35 siya? Oo. Kagabi, last
few days ago, magkakausap kami ng mga kaibigan ko eh. We are all 35 years old. Okay. Para alam niya, si Mark, magkakabatch, si JB, magkakabatch kami, magkakaibigan kami. And then we were talking about a brand new car. Nakikinig ka dyan, ha? Sabi namin, bili kayo tayo ng natin bagong kotse natin para may hinulugan tayo. Alam mo, sabi ni JB sa akin, bro, isipin mo, no? Pag naglabas tayo ng kotse ngayon at our age, by the time na matapos natin, 40 na tayo. So kasi kung 5 years, tama. Sabi ko, oo nga. Diba? Actually. Diba? Ganun lang kabilis. It dawned to me na, oo nga, no? Pag naglabas ako ng Bagong sasakyan. ngayon, by the time matapos yung hulugan, Correct. dahil wala akong bank cash, I'll be 40 by that time. It will probably be my last car. Diba? Oo nga, no? So ate, you cannot blame him that iba na yung gusto niya. Yeah. Nagkataon lang na it did not work out, di ba, sa parehong sa common ground ninyo yung mga gusto niyo sa buhay. You love each other, but ultimately sa buhay ng pag-aasawa, hindi enough ang love eh. Hindi enough ang love, ate. You have to be prepared. Tama na. Wala kang mali, wala siyang mali. Both of you meron kayong mga wants and dreams and aspirations, ate, that cannot be compromised, di ba? Even if you love each other. Okay. We're telling you this because we don't want you to feel bad about it. We know you've tried your best. Yeah. Yes, mas malilinawan na ako ngayon. Yes, that's true din na I really tried my best na parang nung time na yon na sinabi niya sa akin yun, hindi ko matanggap. Parang hindi ko magets. Parang ang damot niya, no? Parang selfish niya, no? Oo, na at ganun. my age, parang ang tingin ko pa sa love is fairy tale, pero sa kanya hindi na. Hindi, ate. Seryosong bagay. Exactly. Oh. Ako pa sa edad kong ito, ang ba, 35 ko yung chico. I can speak for the guy eh. Naghahanap ba ako ng kalaruan sa edad kong ito? Siyempre hindi na, ano ba? Ang sunod yun, iisipin nyo natin, may pangsaing ba? Exactly, oo. May pambayad ba tayo kuryente? Ganun eh. Iba na eh. Iba talaga yan. Minsan, di ba, tas sa level mo, pagka talking about love, di ba, may mga, ang mga lalabas sa words, nag-i-spark pa yung paningin ko. May mga ganun pa. May mga ganyang effect. Ay, naku. Nung time na sinasabi niya, Kuya Chico, I'm sure na, ay, Jana, nung sinasabi niya sa'yo na, di ba, sinasabi niya sa'yo I have to let you go kasi you're not yet ready for to settle down. I'm sure, di ba, ang tingin mo sa niya, ang damot naman ng taong ito. Ang damot naman niya, hindi niya ako maantay. Tama? It was because, ate. Opo. Bakit ganun? Di ba? Pero ang totoo niya, very valid din yung concern niya. Kasi ang totoo niya natin, he's got lesser time than what you've got. Correct. He is 35. That's 1 decade apart. Ano ka ba? So, hindi kada yan. Baka hindi mo na-realize. That's why you feel bad kasi nung sinabi niya yun sa'yo, parang ikaw, sa part mo, parang teka lang, sa lahat nung nag-adjust ako, di ba, iisipin mo yung nagpalit ako ng pabango, dati alamang, ngayon, kangkong na, di ba? Wow! Magka-partner lang yung kata. So, kunyari lang, hindi ko na alam eh. Tapos di ba, nagpalit ako ng damit, di ba? Dati tela nga yung taso na lang. Dati miniskirt lang, ngayon tapal na lang. Di ba? Di ba, ganyan, di ba? Ang dami ko nang binago pagkatapos, ending ayaw mo pa rin, di ba, ganyan eh. Pero, so, hindi lang nagmi-meet talaga. Di ba? Parang ano lang, paano yung sabi niya, parang parallel line. And in fairness, mat to ah. Kukunik ko yung parallel lines na. Parallel lines, di ba? Parang train, di ba? These are two lines Di ba? Running alongside each other but will never meet. who do not meet, oh, di ba? Will never meet. Parallel So sila. sad. Unless they're adjacent. Adjacent? Adjacent. Brad, wag mong paano. Chemical engineer yung Kaya kausap nga natin. pala, sorry. Sorry. Baka tanungin tayo ng mga Kaya nga. periodic table of elements scheme. Manigas tayong dalawa dito. Ako basta ako, ready ako. Ang tunay na matalino, hindi nag-review stock knowledge. Wow! Pero hindi yan nag-apply sa lahat ha. Sa akin lang. Bala kayo dyan ha. Si Jana kasi. Ay, nako. Si Jana. Ayun. At tapos, meron pa po eh. Sige lang. Ayun. Tapos, yun, nung una nga parang, nashock ako eh. Kasi parang, ang saya-saya natin before. Tapos parang,
bakit ngayon mo lang naging concern yan? Bakit hindi mo naging concern yan nung nagsisimula pa lang tayo, nung nililigawan mo pa lang ako? Stupid question yan din. That's a very stupid question. Bakit po? Ha? Eh di, hindi naging kayo. Pag tinanong niya dati nung umpisa yan. Di ba? Walang pinagkaya ba yan? Sana huli mo Ang daya naman, ang daya kasi. You know what? Sometimes, or not sometimes, more, di ba, most often in life, we cannot find the right answers, ate, for, di ba, because we keep on asking the wrong questions. Ay, malamang yung tanong na yan, walang magkakaiba yan, sa nahuli mo yung jowa mo, may kinakalanta ng ibaan, sasabihin mo sa kanya, hindi mo sinabi sa akin, meron ka ng iba, bakit yan sabihin sa'yo? Hindi nagalit ka. Di ba? At saka bakit gano'n pagkakasabi? Ganun dapat. Saka may pattern yun. Ay, po. Hindi mo sinabi sa akin, meron ka na palang iba. Ha? Ganun. Kung ako hinawa ko sa pangata sa tampalik ko, no. Let. Marahas. Marahas pala. That's a stupid question, Jana. Si Jana. Jana. Okay. First of all, ate, there is no right answer to that question. Second of all, ate, that question, ate, does not make sense. Because it's only now that you assume that, di ba, na dapat tinanong mo sa akin noong una yan because, ate, ina-assume mo na nung una, alam niya yung sagot. Of course, you did not know. Di ba? Love is generally trial and error. He tried it Correct. with you, nag-error. He will try again, maybe with you, maybe with somebody else. Syntax You error. already have somebody else. Ay, meron ng jowa. It's so saddening. And that's the ex I was talking about. Oh, you didn't talk about any ex, huh? Excuse me, you did not. As That he in, keeps on not comparing even a single me word that you with- utter with, I mean, like, yeah. Teka lang, taga-Australia to, lalabanan natin ang English. Kairit. Si Jana kasi. Gina G siya dun sa... Sorry na, That sorry was the ex naman. I'm Sorry talking naman. Ay, yung pinagkukumparahan. O yung kinukumpara, o diba? O si... Ay, naku. Ganyan to. Jana. Okay, Yes, right po. now you don't have any problems or problem. Kasi this is a reality. Sometimes in life, if something is so heavy on our chest, sa pakiramdam natin, tanong mo sa sarili mo, is it a problem, is it a reality? If it's a problem, then go ahead. Find people who can help you solve it. Kasi problem siya eh. If it's a reality, you don't have to solve it, you have to face it. You don't have a problem, you have a reality. You cannot solve this. You can only face Ano this. pong ano? Okay. So ano po, halimbawa, this is my reality. Paano siya magiging... Problem? Wag mo na i-convert into problem. Problema. Huwag mo na i-convert into problem. Hindi ko kasi mag-get kung ano pinagkaiba. Eh, di ba, if that's your reality, all you have to do is accept it, di ba? Wala eh. Eh, ayun. Move on from there. Kasi wala eh. Pero kung i-convert mo siya into problem, siguro gagamit tayo ng GAPESA method. Hindi ko alam, naalala ko lang yun nung elementary ako. GAPESA. Di ba, given? Ganun, gagamit tayo Given. ng scientific method. Kapes. Di ba? Ganun yun eh. Ano na lang, calendar method. Maraming gumagamit niyan, calendar method. Tsaka withdrawal. Oh, kanina lang, dami ko nakita nag-withdrawal eh. Nag-withdraw, lahat naman ikaw nag-withdrawal. Nag-withdrawal ka ba dyan? Di ba sa ATM, oh, tatanungin ka ng ATM, di ba pagsaksak mo ng card, thank you for choosing this bank. Ang ingay ng ATM. Please enter your PIN code. Enter ka 7, 2, parang wait lang, wag kong isigaw. Choose your transaction. Withdrawal. Di ba? Tapos enter the amount. Are you sure you want to withdraw 1.4? Paparinig dun sa mga ano. Nakakahiya. Wala lang. Okay, game. Salamat. Bye. Bakit ba? Anong tanong mo, Jana? What was the question again? Hindi kasi parang, yun nga, ngayon na bumalik ulit siya dun sa ex niya, parang pakiramdam ko, I was used na parang pinaglaruan lang niya yung emotions ko.
Na parang, dyan ka ba din pala babagsak? Parang ayun, sobrang sakit na feeling ko siguro kung hindi siya doon bumalik, mas matatanggap ko pa. Feeling ko nasasabi mo lang din yan ngayon. Diba? Kasi, ang point niya, no, kahit naman sino yung balikan or maging bago niya or balikan niya, the point is siniwalayan ka niya. At doon ka lang masasaktan naman talaga. Diba? Tama, yun ang Madali bottom naman line natin nun. sabihin talaga yan na madami yan ako naririnig no na bakit gano'n hindi ko matanggap siguro kung hindi yun yung pinalit niya sa akin matatanggap ko pa talaga ba totoo ba yan, di ba? Bottom line, hiniwalayan ka, matatanggap mo, hindi yun ang hindi mo matanggap doon na part. Hindi yung kung sino yung binalikan, no? Kasi regardless kung wala naman, may magagawa ka rin ba? Malamang kahit pupusta ako siguro mga $100. Wow. Magkano yun? 5,000 din natin. Di ba? Ano yan dyan, ano? Sinasabi mo yan kasi all along sa relasyon ninyo, that girl was a constant concern to you. Tama? Yes. Tama, di ba? Yun yan eh. Correct. Kaya ganyan ka. But anyway, tama sabi kay Chico, it does not make any difference. The bottom line is, di ba, naghiwalay kayo. And it's his free will ate, to choose whoever he wants to be with. Hindi mo kontrolado yan. The world and the universe does not care kung anong kung anong nararamdaman mo, ate, dahil hindi ka naman na jowa. You are an ex. Tagalogin natin, ex ka na lang. And tonight, kahit ano mag-usapan natin, ano man sabihin namin sa'yo, whether we try to console you, kahit na pagalitan ka namin, after this conversation, the reality and the bottom line is, hindi na kayo magjowa. Iniwan ka na niya. Diba, whether valid yung, actually ate, valid yung reason niya eh. Pero whether valid o hindi yung reason niya, ate, iniwan ka pa rin niya. And now you are left with the reality that you are on your own now. Remember, ate, you have a goal, you have an unfinished goal, tama, for your family. Yes. Maybe ito yung pagkakataon kay Chico na you can just tell yourself na things happen for a reason. Ito na yun. Now, find the reason. Ikaw ang makakatagpo niyan, hindi ibang tao. This is the perfect opportunity for you to find the reason. Ba't ka naghiwalay? Calling the show tonight, ate. What was it that you were trying to ask us? Well, hindi. Actually, hindi ko nga po alam yung itatanong ko sa inyo nung una. Parang gusto ko lang din talagang malinawan sa lahat. And ngayon, yun, tama naman po kayo na there's nothing to do. You just have to accept and deal with the pain, I guess. Gusto ko yun, ha, Chico. Deal with the pain. Di ba? Oh, deal with it. Wala namang ibang choice eh. Wala kang no choice. At saka, mas magiging madali kasi kung magsisettle ka na eh. Or ang tawag dito, isa-set mo na yung isip mo na, okay, there's nothing I can do but to face this, di ba? Pag nandiyan ka na sa portion na yan, I think mas magiging madali sa'yo. Mahirap, di ba? Masakit pa rin. Pero mas magiging madali kaysa yung sa masyado ka pang, defensive ka pa dyan, hindi mo pa tanggapin yung reality na meron ka, that we're talking about, mas magiging mahirap. So, ganoon eh. At saka isa pa, tignan mo, pumunta ka dyan sa Australia, before you met this guy, may goal ka naman, di ba? Doon ko gustong bumalik eh. May goal ka naman. Dumating lang siya sa buhay mo, medyo, sabihin natin, medyo na-discarrel lang. And now that he's gone, maybe it's about time na, di ba, while sabi nga ni Papa Jackson, while finding, siguro, kung ano yung happiness mo, no, with another person or kung saan man, maybe it's about time din na babalik tayo into basics, di ba? So, ano yung basic? Ano ba yung goal mo nung pumunta ka dyan, di ba? Itaguyod yung family mo, correct? Di ba? Yun naman eh. So, yes. At kung sinabi mo kanina, no, kinikwento mo na aminado ka, napabayaan mo and all, no, somehow nagigilty ka. So, it's about time na bawi-bawi din. Bawi-bawi din pag may time. At yun naman talaga eh. Yun naman yung gusto mo i-fulfill, di ba? And along the way, siguro, mahanap mo rin yung nakatalaga para sa'yo, no? Kung ikaw ay isang kaldero, mahanap mo rin ang takip. Pero kung hindi ka kaldero, ano ka? Ako rin. Sorry, ako po ay, ano yung tawag dun sa lutuan ng sosyal? Ano yan? Yung babasagin. Ano yan? May takip din yun, di ba? Oo. Wala ba?
Hindi ko alam. Porcelain. Yung induction cooker. Social. Oo, di ba? Na hindi ka basta-basta pwede magluto ng... Yun, gano'n. Ay, nako, Jana. I'll tell you something. Tapos sa mga nakikinig po, status na lang mamaya. Sige, status ko. Sige. Pain, Jana, generally does not make sense. Sometimes we keep on questioning, why is it painful? Because pain generally does not make sense until you embrace the growth that comes out of it. Because honestly, pain is always a signal for growth. Kapag hindi ka nag-grow out of pain, ate, sinayang mo yung pinagdaanan mong sakit. Whether you like it or not, there is growth after pain. Even emotionally, even physically. You're growing something, ate. You're trying to grow something when you're in pain. And so far, sa usapan natin, maliwanag that you have not really embraced ano ba yung benefits nito. Hindi mo pa. Ako, nakikinikinit ako, ate. You've been with the guy. Kasi ngayon, you hate the guy for leaving you behind. You despise the idea na pinili niya yung ex niya na naging concern mo all throughout the relationship. And we completely understand you. Di ba? But the thing is, hindi mo na iisip na you've been with a matured guy. And I'm sure you've learned so much. Yes. Naniniwala ako dyan, ha. Sa pagkakakwento mo sa amin, this guy is not interested with, fooling around, painting the town red. Hindi na siya ganun, di ba? He has plans in life. Kung nagkataon lang that you were ready sa plano niya, ate, it could have been you. But we cannot take that against you kasi you were not ready. Correct. Hindi naman din mali yun. Hindi naman siya mali, hindi ka mali. Correct. Hindi lang kayo nagtugma. Ay, parallel lines nga kayo. Di ba? Ito si Doc Sam nag-comment, oh. Ano sabi? Ayokong basahin kasi hindi ko alam paano basahin, eh. Basahin mo. Ano? Ako babasa. Nag-reply ako, ha. As. Asymptote. Yan ba yung basa doon? Asymptote. Asim ng tote mo, ganun? Ha? Oo nga, asymptote nga. Yan ba basa dyan? Hindi ko ano yung iba asymptote. Two parallel lines that never meet. Ang Hindi ko alam kasi. ano siya, parang... Kahapon, pag amoy ko maasim yung tote Yung ko. tote mo. Akin mahal. Hindi siya parallel line. Hindi po siya parallel line ang asymptote. Bibigyan ko yung number ni Doc Sam sa'yo, mag-usap kayo, ha? Parang dapat mag-meet sila, kaya lang bigla na lang silang sabi na che, gano'n, tapos... Hindi. Kahit gano'n pa kalapit. Sa gano'n lang natin bagay, kahit ano yan, gano'n para pa kalapit yung lines, hindi sila magdidikit. So parang may magnetic field. Yung pala yun, asymptote. Hindi ko pa na-encounter, eh. Akala ko yan yung hinalo namin sa sinigang asymptote, eh. Iba yun. Hindi, nahalo namin yan. Hindi ko alam. Bahala kayo. Minsan, nahalo din namin yung hypotenuse. Gano'n. hindi mapatalo. Wait lang. Sorry na. Ay, nako. Pag mathematics, bro, nagkukalaps ako dyan. Sino ba? Wala akong panlaban dyan, kahit katiting. Wala, eh. Tayo, magsuntukan na lang tayo kaysa mag-mathematics tayo. Kaya ako nag-bascom, eh. Anyways, Jana. Jana kasi. It's not so surprising that it's not so surprising that hindi mo pa makita kumbaga hindi mo pa ma-appreciate kung bakit ka naghiwalay. It's not so surprising. Kasi Pero ngayon, Papa Jackson, nakatulong sobra. Kasi sobrang gulo ng isip ko na parang scattered talaga. Na parang ang daming questions. ano yung mga questions mo, ate? Gusto ko, ano yung mga questions mo? Sige nga, kasi kanina. Parang, What is the yun nga, square parang root yun nga, of- may karapatan ba akong magalit at magkaroon ng sama ng loob dahil sa nangyari? May Pero, karapatan diba, kang sabi magalit, mo, ate, kasi ikaw yung nasaktan. Alright? May karapatan kang magalit. Diba? Kasi ikaw nasaktan. So may karapatan ako maging bitter. Of course! Di ba? Wala, di ba? May karapatan ka, ate. Now, yung galit kasi, ate, there are two sides of galit, eh. Ikaw na nagagalit at yung pinagagalitan mo. You can only practice galit enough, di ba, that it benefits you. Magalit ka. May pakialam ba siya? Yun eh. Nakakainis siya eh. Kasi pag nagagalit ako sa kanya, gusto niyang i-insist sa akin na dapat maging magkaibigan pa din kami.
Maybe that's the most humane thing he can offer you. Friendship. What do you want him to offer you? Enemy? I'm sure pag in-offer ka niya na maging magkaaway kayo, may reklamo ka pa rin. Tama? I don't know. Oh, ganun kasi yan eh. Di ba, meron ka pa reklamo pag sinabi niya sa'yo, maging magkaaway na lang tayo. Grabe siya. Sabi niya sa akin, para wala po pinagsamaan. Sabi sa akin, maging magkaaway kami. Pagkatapos ng lahat, hayop siya. Ang tagal may deliver no isang sentence. Di ba? Oo. At saka feeling ko wag mo nang bigyan ng bigat yung part na yon kasi it's him trying to making things lighter, no? Wala naman talagang sense yun. Tama. 'Di ba friendship, that's the only thing that I can offer you. Wala naman na yan. Sugarcoating. Joke naman yan talaga. Di ba kaya yung mga tibong Okay. kapag sinaktan kanya, tandaan mo dito lang ako palagi sa'yo. Kasi pag katangahan yun ha, yung i-offer mo sarili mo sa ex mo pag nag-away sila, diyan ka lang. Di ba? Wala namang ganun. Joke yun, ano tanga? Siguro maging friend or maging okay kayo in time, no? Pero hindi pwede yung after nyo Gina mag-break, G. no? Gina GF na F. friends, no? Hindi talaga yun. At saka wala namang may gugusto nun. Wait, actually, hindi ko nabanggit na until now, nakatira ako sa bahay niya, pero magkaiwalay na kami ng kwarto. Nge kayo, di ba? Okay, good luck sa movie. Yun yung mahirap, di ba? Tama. Yun. Eh di nakikita mo yung babae dyan nung pupunta. Hindi pa nasa Pilipinas yung babae, hindi pa nakakarating. Ibig sabihin, you go to the... Wait lang! Ibig sabihin, you go to the same kitchen? Oo. Yes. Room lang naman yung Kailan kayo nag-break? November. Kailan kayo ulit nag-make love? Seryosohan tayo ha? Hindi November yan, lately lang yan. Tigilan mo ako. Ano po, mga 2:30. January. Naglolokohan tayo dito. When he got back here, Congratulations, and he told ate! me that he After magiging jowa, fubo ka na. Wow, Di ba? Na-demote. Bakit hindi ka umalis dyan? Kaya mahihirapan ka. Di ba? November! Nagtalik kayo ng January! Nakman toklay! Sarap nyo! Sarap! Sarap niyo bulin! Okay. Teka, kasi ba't nasasarapan siya? Di ba? Brad! You are going to be tempted. Nandiyan ka sa isang bahay eh. Totoo. Di ba? Oo. Oh my God! Ang sarap? Actually, sure. Ano ba? Bakit masarap-sarap? Naku ate. Kaya pala apektado ka pa. No? Hindi na nakakapagtaka. Chemical engineer ka ate, di ba? Alam mo to, put two things together and wrap them together, it will always create friction. And whenever there's friction, there's the There's presence of heat. And when heat. there's heat, someone is naked. There's heat and then there's perspiration. Scientific yan, di ba? When there's heat, there's possible presence of fire. Yes. Ano ba yan? Through the fire. Bigyan yung kanta. nangyari. The reason naman kaya nangyari yan kasi gusto kong patunayan na parang it happened kasi umuwi siya ng Pilipinas ng January para makapagbalikan dun sa ex niya. Ano And then when he got back here, he told me na okay na ulit sila. And then Ang gusto- sobrang okay, he's the one who initiated it, and at the back of my mind, it's my time to test kung faithful ba siya, kung yan, di ba? trustworthy ba Oh, siya. may bobong kausap, si Jana pangalan, no? Di ba? Ikaw ba, ate, gusto mo yung baliwanag mo, bakit nakipagtalik ka? You want to test by the means of, by means of what? Removing your panty? Ha? Di ba? Kasi kung ganyan, ate, ang pagtitest, ipapadala ko si Recto sa'yo para mag-exam. Bakit may dadamay si Recto. Okay, si Tolitz. Test. Tigilan mo ako. Parang gusto ko yung test.
Hindi, diba? Test, 2 beses. Dalawang ulit na mag-ulit. 2 ulit. Mababang. Kikil mo si ako. Kikil. Kikil mo si ako. In a very Jejemon way. When do you plan ate to leave the house? Never. Well, next week week. daw. Next week daw, sabi niya. Anong date niyo yun? Feb. February 3. February 3, ate. February 10. Alis na ako. Last week, di ba, ng January, nagtalik kayo, no? No. That was, I think, second week. Oh, anyways, hindi mo na ako maniniwala sa'yo. Kasi, Pwede naman ulit bago umalis. Hindi, magluto kasi kitchen eh. Kitchen naman sinasabi ko ah. alam ba nung girl na nandiyan ka pa rin sa bahay na yan? She doesn't know anything. Hindi niya rin alam kung ano yung nangyari. Kasi nakipaghiwalay sa kanya yung ex ko dahil sa akin. Dahil gusto niya ako. Nakasama mo? Tapos wala siyang kaalam-alam na ganun yung nangyari. Na nung nakipagbalikan itong ex ko doon sa kanya, ang sinabi lang niya is, I was seeing someone. Hindi niya sinabi na we lived in together, we tried to have a family, and she doesn't know na nandito pa rin ako sa bahay. Nakaw! Nakakalungkot to kaya Chico. Nakakakikil. Si ako. Parang, di ba, parang anong klaseng lalaki din siya. I don't know. Ate, napaka-ipokrito para sabihin yan. You are the accessory ate ng kanyang katarantaduhan. So, please, you are not in the position to say that. What kind of position? Hindi kayo may ka-text ako. Ito kasi si Jana eh. Okay. Anyways, Jana, Yes. sige na. Salamat. Yes, Papa Jackson. Ano? Kailan ka alis sa bahay na yan? Next Saturday. Okay. Alright. Until then, ate, good luck with the brand new life. Correct. Alright? Good luck with the things that will come your way. Sana maging maganda na. Para masaya na yung kwentuhan natin next time. Kung may next time pa, ha? Jana. Tsaka Alright. dala mo kami yung kangaroo. Ito ba yung kangaroo? Tsaka didgeridoo. Tsaka, Didgeridoo. ano yun? Alam niya yan, didgeridoo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Didgeridoo. Hindi ko narinig. Didgeridoo. Ano yun? Kangaroo lang. Didgeridoo by the Aborigines. Alam niya yan. Kanta ba yan? Torotot ng Australian. Nambuli nila yan. Okay. Oy, maganda yun. Anyways, thank you for calling the show. Good morning sa'yo, Jana. Bye-bye. Bye-bye. Thank you din po. Thank you din. Bye-bye. Kaya Chico, Saddening. tonight is not the right night to solve the problem. Kasi wala. Andun pa siya eh. Totoo. You May cannot mga kilala kong complain, ganyan. di ba, that you are wet if you're out in the rain. Yeah. Yan ha. Ano mag... But you know, last time I was wet and You were not out in the rain but you were wet? yes. What did you do? So I asked myself, why is this happening? And then suddenly, Ayop ka. ang hirap nun kasi magkasama pa kayo, talagang wala na. Mahirap na, walang point, na walang sense na Sko, mauulit at mauulit pa. Ganun eh. Hello po sa mga may ganyang sitwasyon. Marami yan. Oo, kasi ako may kilala din ako eh. Talaga? Hindi na sila, hiwalay na sila. Pero sa isang bahay pa rin. Good luck. Good luck sa ganun, ha? Tinagalan ko yan 10 days. 9 days. 9 days. Oh, pero ang hirap naman siguro, di ba? But I wasn't always home.
Edi, Kasi you have basically, to. hindi ka rin, You have to make a decision eh. Nag-move on ba Kailangan ako o umuwi. inaayos ko? Oo. Diba? Pero kung lagi kang umuwi, di ba? Baby. Unless you mean it. Franz Verano. May maganda yung kanta na yun. Yeah, we're playing it right now. Doc Sam! Maligayang pakikinig po. Yung mga nagbabati po sa amin dito, ha? Mamaya ng kaunti, mga 2:30 na madaling araw. Yan, ha? Pag wala na tayo. Mamaya na kaunti, ha? Si Ate Melanie Zambrano, sabi niya, gusto kayo makainuman ni Atty. Brian Pilazar. Ay, gusto ko yung makainuman yung attorney. Tatanungin ko ng mga batas-batas yan. Attorney! Pag ako, nabundol, tapos nasira yung sasakyan niya. Ano yung sasabihin kong isang batas? Sasabihin ko ba na we, the sovereign Filipino people, Imploring the ito po yung mighty God. Tignan ko lang kung di ko maripas ng takbo yun. Ayoko na. Bala ka dyan. Ikaw yung nabangga, yung nasira yung sakyan. Ganon, no? Sakit ang ulo ko. Ano ba? Ayop ka talaga kahit kailan. Thank you, ha. Thank you. Dali na, gusto ko mag-sound trip na maganda. Ayun na nga. Ano yan, Dive? Dive nga. Tapos, dapat sundan mo Adele. Si Adele. Yung Kompleto na, bukas nakasala- na lang kita mamahalin. Nakasalang na. By Adele. Kompleto na. Oo. Si Adele ka man na ng bukas Uy, oo. na lang. Siya talaga yun. Diba? May maganda naman yun, ha. Dapat mga gano'n. Ano ba kanta ni Adele? Get down, diba? Get down. Get down. And move. Imagine mo si Adele nagkagano'n. Ano? Hey! Oh! Bakit? Pwede naman yun. Cool naman siya eh. Anyways, O siya. Mag-iiling. yung mga direct sa'yo, batiin muna natin. Mamaya na yung mga sinulat. Meron ba? Para matapos natin. Medyo marami-rami. Wala, si Juniel Fernandez. Hello daw kay Nanay LV, si Tatay June, at yung kapatid daw si Juvie. Hello sa inyo, ha. The family that listens together is cute. Yan, si Arnold. Si Arnold the always present. Nagpadala pa si Rojoy ng picture ng asymptote, oh. Talaga? Oo, grabe yung asymptote niya, naka-curve. Curve naman talaga ata yun. Oo Kasi, nga. Ba't ganito, Rojoy, yung asymptote mo? Medyo maasim. Tote. si Jerome Arellano, hello sa iyo, ha. Yun. Minamati ko po yung nag-PM sa akin kanina. Sabi niya, hi, I always listen to you. I'm in Finland. Okay. Yung Finland dyan is spelling P-H-I-N. So alam mo hindi ka maniniwala. Maniniwala ba ka sa Finland ka? Hindi mo na spell ng bansang pinuntahan mo. Baka naman ano yan? Philippines Island. Ba, Finland. Finland. Ayun. Finland. Ay, nako. Anyways, mga bangga, we are number 106.7 Energy FM Bangga! Huwag mo sabihin, Radyo, sabihin mo.